Sa video na ito, ihahandog namin ang kwento ni Tantan, isang batang may talento sa sining na nakatagpo ng misteryosong koneksyon sa isang kilalang mangkukulam sa kanilang baryo. Sa gitna ng takot at tsismis, matutuklasan niya ang tunay na layunin ni Lola Piling at ang nakatagong kapangyarihan ng kanyang mga obra. Samahan niyo kami habang binabalikan ni Tantan ang kanyang nakakatakot na karanasan sa isang abandonadong bahay na puno ng mga lihim. Alamin kung paano nagbago ang buhay ni Tantan at ng kanilang baryo dahil sa isang huling hiling na nag-iwan ng marka sa kanyang puso at sining. Ang pangalan ko ay Tantan. Bata pa ako ay may karanasan akong masasabi kong nakatakot sa akin, pero sa iba ay baka may matutunan pa sila. Dati akong nakatira sa isang malayong baryo sa kabundukan. Nung bata pa ako ay may hilig na talaga ako sa sining. Mahilig akong magpinta, mag-ukit, basta lahat ng may kinalaman sa art ay gusto kong gawin. Ang problema, yung mga taga-baryo namin ay hindi gusto yung mga gawa ko. Para sa kanila ay hindi maganda yung mga ginagawa ko. At isa lang ang dahilan kung bakit. Dahil daw yung mga nilikha ko ay may pagkakahawig sa isang tao na hindi nila gusto. Isang kilalang mangkukulam sa baryo namin. Si Lola Piling. Ang totoo ay hindi ko naman sinasadya na maging kamukha ni Lola Piling yung mga ginagawa kong mukha. Siguro ay dahil sa nakikita ko siya lagi, kaya siya yung naiisip ko kapag gumagawa ako ng mga ukit o kaya ay nagpipinta. Nung una ay hindi ko naman pinapansin yung mga sinasabi nila, pero sa totoo lang, naguguluhan at naiinis din ako. Bakit ba ganun sila? Pero nung tumagal ay nagkaroon ng barangay meeting at ako yung pinag-usapan. Pinagalitan ako ng kapitan at pinaglinis sa isang abandonadong bahay bilang parusa. Tapos ay pinagbabawalan ako na gumawa ng kahit anong sining. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang galit nila sa akin. Pero dahil nga bata pa ako noon ay hindi ko na lang sila pinansin. Yung abandonadong bahay na pinapalinisan sa akin ay yung bahay ni Lola Piling, sabi nila. Nung bata pa raw si Lola Piling ay doon siya nakatira. Pero nung tumanda na, ay lumipat na sa mas maliit na bahay. Hindi ko alam kung totoo yon dahil walang gustong magtanong kay Lola Piling. Takot kasi sila dahil mangkukulam nga raw ito. Habang naglilinis ako sa bahay na yon, ramdam ko yung kakaibang lamig na parang may nakatingin sa akin. Tapos may nakita akong mga simbolo na nakaukit sa sahig. Parang may bumubulong sa akin na tumigil na ako. Familiar yung mga simbolo. Nakita ko na yon sa mga libro na binabasa ko tungkol sa mga albularyo. Yun pala yung mga ginagamit para makausap ang mga kaluluwa. Doon ko naisip na baka hindi mangkukulam si Lola Piling. Baka espiritista siya. Hindi ko sinabi kahit kanino yung nakita ko. Pagkatapos kong maglinis ay sinubukan kong hindi gumawa ng kahit anong art. Pero hindi ko talaga kaya. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa pag-ukit. Siyempre, nalaman ng mga tao sa amin at nagalit na naman sila. Parang gusto na nila akong palayasin sa baryo. Yung mga tingin nila parang gusto akong sunugin sa galit. Pero hindi ko na sila pinansin. Isang araw habang naglalakad ako pauwi, ay nakita ko si Lola Piling. Nakaupo siya sa harap ng bahay niya. Nakatingin lang sa kawalan. Nung makita niya ako, ay tinawag niya ako. Kinabahan ako, pero lumapit pa rin ako. Sabi niya ay gusto niyang makita yung mga ginagawa ko. Pinakita ko yung mga ukit ko, tapos ay ngumiti siya. Sabi niya ay maganda raw yung mga ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero natuwa ako sa sinabi niya. Siguro dahil sa wakas ay may nakapansin na rin sa mga gawa ko. Niyaya ako ni Lola Piling sa bahay niya. Doon ay pinakita niya sa akin yung mga ukit na ginawa niya. Doon ko nalaman na kaya pala kamukha niya yung mga ginagawa ko. Ay dahil sa ginagaya ko lang pala yung mga gawa niya. Sabi ni Lola Piling ay may talento raw ako. Kaya lang ay hindi ko pa alam kung paano gamitin yon. Naging magkaibigan kami ni Lola Piling. Lagi ako sa bahay niya. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng mga anting-anting.
Sabi niya ay yun daw ang hanap buhay niya dati. Pero dahil sa mga chismis ng mga tao ay hindi na siya nakapaghanap buhay ng maayos. Dahil sabi nila ay mangkukulam daw siya. Sabi pa ni Lola Piling ay napagod na lang din daw siya na magpaliwanag sa mga tao. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Naging inspirasyon ko si Lola Piling. Siya yung nagturo sa akin kung paano gawing makabuluhan ang sining ko. Dahil sa kanya ay natutunan ko kung paano gumawa ng mga anting-anting na talagang mabisa. Isang gabi, nagising ako sa mga sigaw. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko yung mga tao na may dalang mga itak at mga torch. Papunta sila sa bahay namin. Sabi ko kay Lola Piling ay tumakas na kami, pero sabi niya ay hindi niya na raw kaya. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero hinila ko siya palabas ng bahay. Tumakbo kami papunta sa abandonadong bahay. Doon kami nagtago. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko yung mga tao na sinusunog yung bahay ni Lola Piling. Sabi nila ay may kinulam daw si Lola Piling, kaya kailangan na itong patayin. Sabi ko kay Lola Piling ay tumakas na kami. Pero sabi niya ay hindi na raw siya tatakas dahil oras na raw niya. Doon ko nalaman na si Lola Piling pala talaga yung tinutukoy ng mga tao na mangkukulam sa baryo namin. Pero hindi dahil sa nangkukulam siya ng mga tao, kundi dahil sa siya ang kausap ng mga espiritu na gustong makausap ang mga tao. Sabi ni Lola Piling, ang gusto niya talaga ay tulungan ng mga tao sa baryo namin na makipag-ugnayan sa mga espiritu para sa proteksyon, hindi para takutin sila. At ako raw ang magiging susunod na tagapagsalita. Dahil sa talento ko sa sining, ay ako raw ang mag-ukit ng mga simbolo na kailangan para makausap ang mga espiritu. Pero dahil sa mga nangyari ay hindi na matutuloy ang plano niya. Huling-hiling niya ay gamitin ko raw ang talento ko sa pag-ukit para ilagay ang kaluluwa niya sa mga ukit na ginawa niya sa sahig. Habang ginagawa ko yon parang may bumabalot na lungkot sa puso ko. Pero alam ko kailangan kong gawin ito para sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko na lang na nakahiga na siya sa sahig. Nung hawakan ko siya ay malamig na siya. Nung umaga ay nakita ako ng mga tao na nakahiga sa tabi ng bangkay ni Lola Piling. Nung tanungin nila ako kung anong nangyari, ay sinabi ko na lang na inatake sa puso si Lola Piling. Nung gabing yon ay nagkaroon ng malakas na lindol. Pero yung baryo namin ay hindi na apektuhan. Nung sumunod na araw ay nalaman namin na yung mga karatig baryo lang pala ang naapektuhan ng lindol. Naging tahimik ang baryo namin pagkatapos ng insidente. Ako naman ay natutunan ding respetuhin ng mga tao dahil sa mga anting-anting na ginagawa ko. Yung dating tingin nila sa akin na parang may sumpa, ngayon ay parang bayani na ako sa mata nila. Pero kahit na naging matagumpay ako sa paggawa ng mga anting-anting, ay nanatili pa rin akong tahimik at nagpatuloy sa paggawa ng mga ukit sa abandonadong bahay. Dahil yun ang huling hiling ni Lola Piling sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa pag-ukit ng mga simbolo sa sahig ng abandonadong bahay. Para sa akin, hindi lang ito tungkol sa sining, kundi sa pangakong iniwan ni Lola Piling sa akin. Dahil yun lang ang paraan para maprotektahan ang baryo namin. At yun din ang paraan para manatiling buhay ang kaluluwa ni Lola Piling sa mga ukit na ginawa niya. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng kinatatakutan ay masama. Minsan, sila pa ang nagbibigay ng proteksyon. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na ukit ay para sa inyo.